Mainit ang sikat ng araw nang muling tumungtong sa harap ng isang mamahaling butik sa Makati. Ang isang lalaking tila hindi bagay sa kapaligiran. Suot niya ang kupas na t-shirt, lumang maong, at sandalyas na may punit sa gilid. Halatang pagod na rin ang payong niyang bitbit. May kalawang ang dulo at parang ilang beses nang nasira. Ang pangalan niya ay Ramon. Sa unang tingin, isa siyang karaniwang tambay o kargador. Ngunit sa likod ng matalim na titig niya ay isang masusing pagmamasid. Sa bawat linggo, 2 beses siyang bumibisita sa butik na yon. Laging nagmamasid, laging tila may hinahanap, ngunit hindi bumibili. Dahil dito, napansin siya ng mga sales lady. Hay nako, ayun na naman yung walang pambili oh. Bulong ng isa habang nakapamewang. Kung makatingin akala mo bibili ng worth 50k na damit. Nako, siguro magpapalamig lang yan. Kawawa naman. Wala sigurong aircon sa bahay. Tugon ng isa pa sabay tawa. Tahimik lamang si Ramon habang sinusuyod ng tingin ng bawat sulok ng butik. Humawak siya sa isang mamahaling Amerikana. Disenyo ng isang kilalang local designer. Nang mapansin ng isang sales lady, agad itong lumapit at marahas na inagaw ang damit mula sa kanya. Sandali sir, baka madumihan po. Mahal po yan. Hindi po yan para sa lahat. May panlalait na tono ng boses nito. Napalinguhan ang ibang customer. May ilan ang napangiti. May ilan rin namang umiling. Habang si Ramon naman ay walang imik. Tumango lang siya at muling lumingon sa ibang damit. Ngunit muling sinundan ng tingin ng mga sales lady. Ang isa pa ay sumipol pa na parang tinatawag ang isang aso. Psst! Sir, baka gusto niyong tumingin na lamang sa labas. Pang high-end kiss talaga dito. Baka may ibang butik pong mas pangmasa doon sa kanto. Napahiya si Ramon. Ramdam niya ang init ng tingin ng mga tao sa paligid. Isang lalaking walang dating, mukhang walang pambili at hindi dapat naroon. Tumalikod siya at lumabas ng butik. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muling sumilyap sa pangalan ng tindahan sa itaas ng pintuan. Shell Boutique. Isang ngiti ang tumaan sa kanyang mga labi. Tila ba may alam siyang hindi alam ng lahat. At sa likod ng kanyang pag-alis, ay isang lihim na hindi pa alam ng mga tao sa butik. Hindi siya basta isang customer na madungis. Siya ang taong may hawak sa buong negosyo. Sa madaling salita, siya ang may-ari nito. 2 araw ang lumipas at muling bumalik si Ramon sa Shell Boutique. Gaya ng dati, suot pa rin niya ang parehong kupas na damit. Dala ang parehong payong at may ngiting hindi maintindihan ng sino mang naroon. Grabe, nandito na naman yan? Hindi pa ba yan nahihiya? Bulong ng sales lady na si Trina, sabay tingin sa katrabahong si Joyce. Parang nang-titrip na to no? Siguro nagpa-fetish siya mamahaling tela. Ang creepy na, promise. Sabay tawa ni Joyce habang patuloy sa pag-aayos ng display. Walang sino man ang lumapit kay Ramon. Pinabayaan lang nila siyang mag-isa sa loob, pero hindi siya binibigyan ng kapayapaan. Lahat ng galaw niya ay binabantayan ng mga mata. Tila ba magnanakaw siya sa sariling tindahan. Sa isang sulok, may 2 matandang ginang na namimili. Napatingin sila kay Ramon at napakunot ang noo. Iha, anong ginagawa niyan dito? Tanong ng isa sa mga sales lady. Pasensya na po ma'am. Sabat agad ni Trina. Nagpapalamig lang po ata yan. Saray na po kami sa kanya na lagi yan narito eh. Nako, hindi ba't nakakababa naman ang standard pag pinapapasok niyo yung ganyang klaseng tao? Tingnan niyo naman ang suot. Sumbat ng matanda. Muling ininsulto si Ramon sa harap ng mga customer. Sa loob-loob niya, nararamdaman na niya ang pait. Hindi dahil sa sarili niyang tangal, kung hindi dahil sa asal ng mga empleyado niyang hindi man lamang nagtangkang magpakita ng respeto o malasakit. Lumapit si Ramon sa isang disenyong barong. Gawa sa pinong pinyang tela. May bordang disenyo ng mga ibong maya. Marahan niyang hinaplos ito. Sir,
Baka madumihan po Mahal po yan. Agad na pagharang ni Joyce. Kung gusto niyo pong humawak, may brochure po kami dito sa labas. Tumangulang muli si Ramon. Hindi siya sumagot. Tumalikod siyang muli. Pagkatapos ay lumabas at nagtungo sa kalapit na coffee shop kung saan siya laging nag-oobserba. Mula sa bintana, tanaw niya ang butik, pati na ang mga empleyado nito. Binuksan niya ang kanyang tablet. Ilang tap lang ay lumabas na ang dashboard ng Shell Boutique Incorporation. Benta kada araw, inventory, empleyado, at lokasyon ng sangay. Sa isang tab, binuksan niya ang confidential file. Staff Observation, Branch 3-Makati. May nakasulat sa itaas. Status, under evaluation. Owner's visit flag, -incognito check, number 5 failed. Tumanganga si Ramon habang pinagmamasdan ng butik. Muli siyang napangiti. Hindi dahil sa kasiyahan, kung hindi ng malungkot na pagtataka. Ito ba talaga ang klase ng serbisyo na sinusulong ng kanyang pangalan? Muli siyang humigop ng kape at bumulong sa sarili. 2 beses pa para sigurado na ako. Muling bumalik si Ramon sa butik matapos ang ilang araw. Linggo ng hapon noon. Medyo maraming customer. Karamihan ay may kaya. Formal lang pananamit at may kasamang mga driver o PA. Ngunit gaya ng dati, lumapit si Ramon ng mag-isa. Dala pa rin ang luma niyang payong at ang suot na kupas na poloy lalong lumang tignan sa liwanag ng araw. Pagpasok pa lamang niya, naramdaman niya kaagad ang pagbagsak ng atmosfera. Ang dating maingay na usapan ng mga sales lady ay biglang natahimik. Lahat ng mga mata ay napatingin sa kanya. Walang bumati, walang lumapit, walang nagtangkang magtanong kung may kailangan ba siya. Tahimik siyang pumasok, luminga sa paligid, at tumuloy sa panlalaking seksyon. Pinagmasdan niya ang bagong koleksyon. Kasama roon ang mga damit na siya mismo ang nag-aproba. Gawang kamay ang mga ito at may kasaysayan sa kanyang pamilya. Lumapit siya sa isang coat na kulay navy blue, gawa sa imported wool. Isa ito sa pinagmamalaki ng butik dahil sa limitadong peraso lamang ito ginagawa. Hinawakan niya ito at tinignan ng tahi. Ngunit bago pa man niya maisukat o mailapit sa katawan, isang boses ang humarang sa kanya. Hoy sir, huwag niyo na pong hawakan yan. Yan po ay isang signature series. Kung gusto po ninyo, titingin na lamang kami ng mas abot kaya nyo. Hindi siya tinignan sa mata ng sales lady na si Trina. At halatang pilit ang ngiti nito. May sukat ba dito sa medium? Tanong ni Ramon. Wala pong available. Mabilis na sagot ni Trina, kahit alam niyang meron naman. Pero naka-display kasi. Opo, pero display lang po yan. Hindi pwedeng sukatin. Baka madumihan Lumingon si Ramon sa paligid. May isang kliyente na kasalukuyang sinusukatan ng damit. Inaalalayan pa ito ng 5 sales lady. Sa isang banda, siya ay parang multo lamang sa mga ito. Sa kabila parang royalty ang pagtrato. Maya-maya ay may isang bata na lumapit kay Ramon. Tay, bakit ang dami ng sapatos mo? Bakit ka nandito? Nagtawa na naman ang ilang mga customer. Ang ibang sales lady, hindi mapigilan ang pagtakip ng bibig. Hindi sumagot si Ramon. Tahimik siyang tumalikod at lumabas. Habang papalayo, muli niyang tinignan ang kanyang sapatos. Oo nga't luma. Ngunit ito ang sapatos na suot niya nang binuksan niya ang unang branch ng Shell Boutique. 11 taon nang nakakalipas. Sa coffee shop, inilabas niya muli ang kanyang tablet. Binuksan ang observation. Failed pa rin ang isinulat niya roon. Napalunok na lamang si Ramon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tumusok sa dibdib niya. Ito ba ang bunga ng taon ng pagsisikap ko? Putik ng ganda, pero walang puso ang mga naroon sa loob. At sa dulo ng kanyang tala, sinulat niya ang isang tanong. Kung hindi ako ang may-ari, ganito rin kaya ang trato nila sa sarili kong anak? Lunes ng umaga, huling pumasok si Ramon sa Shell Boutique. Sa pagkakataong ito, mas maaga kaysa dati.
Hindi pa gaanong dumarami ang mga customer, kaya't nagulat ang mga sales lady sa kanyang presensya. Ay, maaga si kuya ngayon ah. Bulong ni Joyce habang nagkakape. Baka gusto nang mag-apply ng trabaho dito. Mali, baka gustong libreng aircon ulit. Sabat ni Trina. O baka naman umuulan sa labas. Nagtatago na naman sa ulan baka mapaliguan. Tahimik lamang si Ramon. Tumayo siya sa harap ng salamin at pinagmasdaan ang kanyang sarili. Tila binabalikan niya kung sino talaga siya sa likod ng simpleng anyo. Siya ang dating batang nangangarap lang na makapasok sa mga ganitong tindahan. Ngayon ay may sarili ng pangalan sa Design Award. Naglakad siya papunta sa cashier counter. Doon ay naroon ng isang junior staff. Ito ay si Lani, isang baguhang empleyado na tila naiilang pa sa trabaho. Nagulat ito sa paglapit ni Ramon pero nginitian siya. Good morning po, sir. May nais po ba kayong tignan? Magalang nabati ni Lani. Ngumiti si Ramon. Meron sana. Pwede ko bang malaman kung may schedule ang general manager nyo? Gusto ko sana siyang makausap. Nagulat si Lani. Hindi ka agad nakasagot. Ay, sir. Si Ma'am Thea po ba? Tanong nito. Oo, si Thea. Narinig yun ni Trina at agad na lumapit. Sir, bakit po? May concern ba kayo? Pwede niyo pong sabihin sa amin. Para hindi na po kayo mang-istorbo sa management. Hindi nagsalita si Ramon. Sa halip umikot siya at muling sinuyod ng tingin ng butik. Tumigil siya sa gitna at itinuro ang isang section. Alam niyo ba kung sino ang nagdisenyo ng mga panlalaking damit na yan? Nagkibit balikat sa Trina. Mga local designers po. Pero hindi ko na po kabisado lahat syempre. Hindi naman po kami required na kabisaduhin kung sino-sino ang mga yon. Hindi ba importante na alam niyo kung anong produkto ang binibenta niyo? O kung sino ang gumawa? Tanong ni Ramon. Mahina ngunit may lalim ang boses. Napalunok si Trina. Biglang nanahimik ang buong butik. Ramdam nila ang kakaibang bigat sa mga salita ni Ramon. Maya-may dumating si Thea, ang branch manager. Maayos ang bihis, mukhang abala, at agad na lumapit. Ano pong may paglilingkod namin, sir? Tanong niya kay Ramon na may ngiting profesional. Ngumiti si Ramon pabalik. Pwede ba tayo mag-usap? Doon sa opisina? Ngayon na. Nagkatinginan ng mga sales lady. Napansin nila na tila may iba sa tono ni Ramon ngayon. Hindi na ito gaya ng dati. May kapangyarihan sa boses niya at may kumpiyansa sa kilos. Sige po. Tara na po sa office. Sabi ni Thea, bagamat halatang naguguluhan. Habang papasok sila sa loob, bumulong si Joyce kay Trina. Sino ba talaga yun? Parang may alam siya sa loob ng kumpanya. At sa pagsara ng pintuan ng opisina, isang lihim na matagal nang itinatago ang magsisimulang mabunyag. Sa loob ng opisina ng branch manager, tahimik si Ramon habang pinagmamasdan ng bawat sulok. Ang mga sertipiko sa pader, ang mabangong diffuser sa gilid ng mesa, at ang brand ng manual ng Shell's Boutique na nakapatong sa shelf. Ilang segundo rin bago nagsalita si Thea, ang manager. Sir, pasensya na po kung medyo hindi naging magaan ang staff namin. Pero, may concern po ba kayo? Bukas po kami sa feedback. Sabi niya na may halong kaba. Salamat, sagot ni Ramon. Hindi ko kayo bibigyan ng feedback. Bibigyan ko kayo ng desisyon. Nagtaka si Thea. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Inilabas ni Ramon ang kanyang IT mula sa loob ng lumang pitaka. O at hindi siya pinapansin ng mga sales lady dahil hindi nila kailanman inalam kung sino siya. Ngunit nang makita ni Thea ang pangalan at logo ng kumpanya, ay bigla na lamang itong natigilan. Ramon Alano, founder and CEO, Shell Boutique Incorporation. Yon ang nakasulat sa ID. Kaya naman biglang namutla si Thea. Po, kayo po si Sir Ramon? Halos hindi lumabas ang boses niya. Tumango si Ramon. Ako nga, at sa nakalipas na 3 linggo, ako rin ang lalaking hinamak-hamak, ininsulto, at pinagtabuyan ng mga staff niyo sa sarili kong butik. Napalunok si Thea. Parang bumagsak ang buong mundo sa balikat niya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sir,
Sir, patawad po. Hindi ko po alam. Yan ang punto. Putol na Ramon. Hindi nyo alam. At mas masakla pa, hindi nyo inalam. Sa labas, hindi na mapakali ang mga sales lady. Nag-uusap-usap sila. Ramdam ang tensyon. Siya daw yung CEO. Bulong ni Joyce. Yung matandang madalas natin ibuli. Siya yung may-ari. Gulat na tanong ni Trina. Ako, hindi yan totoo. Ngunit nang lumabas si Thea mula sa opisina, namumutla ito, hindi makatingin sa kahit sino. Napagtanto nilang totoo nga. At nang lumabas si Ramon, bitbit niya ang sariling dignidad na matagal nang tinapak-tapakan. Walang nakapagsalita. Tahimik ang buong butik. Huminto si Ramon sa harap nila. Lahat ng ito, ang tindahang ito, ang bawat peraso ng damit, bawat disenyo, galing lahat sa sipag, luha at mga pangarap ko. Hindi para gawing pedestal ng kayabangan, kung hindi para maging tahanan ng respeto. Pero anong ginawa nyo? Walang sumagot ni isa. Nakayuko silang lahat. Ang dating palaban at mapanghusga, ngayon parang mga batang nakasalang sa harap ng guro. Walang may karapatang maliit ang kapwa, lalong-lalo na sa lugar na itinayo sa layuning itaas ang dangal ng Filipino design. Pero kayo, mas pinili niyong maging mapanghusga kaysa maging makatao. Tumalikod si Ramon, ngunit bago tuluyang lumabas ng butik, binitawan niya ang mga huling salita. Effective immediately, lahat ng permanent staff ng branch na ito ay suspendido, pending termination review. Hindi ko kailangang magpaliwanag pa. At sa unang pagkakataon mula nang binuksan ang branch na yon, naging tunay na tahimik ang butik. Hindi dahil sa katahimikan ng lugar, kung hindi dahil sa bigat ng kahihiyan na bumabalot sa bawat isa sa kanila. Sa loob ng butik, bumagsak ang bigat ng katahimikan matapos ang anunsyo ni Ramon. Unti-unting napuno ng takot at panghihinayang ang mga mata ng mga sales lady na dati ay mapanghamak. Hindi ko akalain na ganito ang magiging katapusan natin. Bulong ni Trina habang hawak-hawak ang ulo na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Nagkamali kami. Sobra-sobra. Wika naman ni Joyce na halatang nadurog ang puso. Namiss namin ang tunay na diwa ng pagtatrabaho rito. Ang respeto at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga customer. Isang linggo ang lumipas at unti-unting napagtanto ng bawat isa ang kanilang pagkukulang at pagkakamali. Sa mga araw na yon, ilang empleyado ang lumapit kay Ramon para humingi ng tawad. Hindi madali ang araw-araw na pagbati sa kanya. Ang taong dati nilang hinahamak, ngayon ay naglalakad bilang kanilang amo. Sir Ramon, patawarin niyo po kami. Sabi ni Joyce na ang mga mata ay basang-basa na sa luha. Hindi namin sinasadya na saktan po kayo at ang mga taong dumarating dito. Oo, tanggap ko ang inyong paghingi ng tawad. Sagot ni Ramon. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay makikita sa pagbabago, hindi lang sa salita, kung hindi pati na rin sa gawa. Hindi naglaon, nag-umpisa silang magsanay muli. Ipinakita ang tunay na serbisyo na may puso. Ipinakita ni Ramon ang kanyang malasakit sa kanila, hindi lamang bilang amo, kung hindi bilang tao na naniniwala na ang bawat tao ay may karapatang respetuhin. Ngunit sa bawat pagtanggap, may mga araw rin na nananabik si Ramon na mabawi ang mga nakaraang pagkukulang ng mga tao sa kanyang paligid. Mga pagkakamaling nagdulot ng kahihiyan sa kanyang sarili at sa kanyang negosyo. Paano ba ako nagkaroon ng mga ganitong empleyado? Tanong niya minsan sa kanyang sarili. Sa kanyang pagninilay, naisip niya na bahagi ito sa proseso. Ang proseso ng pagbubog hindi lamang ng isang butik, kung hindi ng isang pamilya. At sa bawat pagbisita niya, unti-unti niyang nararamdaman na may pagbabago. Hindi na siya basta lang isang tagamasid, kung hindi isang tagagabay. Lumipas ang ilang buwan mula nang maipakita ni Ramon ang kanyang totoong pagkatao. At may pabatid sa mga empleyado ang kanyang kahalagahan ng respeto at malasakit. Unti-unting nabuo muli ang tiwala at ang pagkakaunawaan sa loob ng butik. Hindi na nagkaroon ng mga insidenteng kahihiyan. Sa halip,
Unti-unting lumaki ang putik sa saliw ng pagsusumikap at magandang serbisyo. Si Trina na dating pinakamapanghamak ay isa na ngayong modelo ng tamang pagtrato sa mga customer. Minsan, siya ang unang bumabati kay Ramon na nagiging inspirasyon ng mga bagong empleyado. Isang araw, habang nagmamasid si Ramon sa butik, nilapitan siya ni Joyce na may dalang isang maliit na kahon. Sir, ito po. Regalo po namin bilang pasasalamat sa lahat ng aral na binigay niyo po sa amin. Wika ni Joyce habang iniabot ang kahon. Binuksan ni Ramon ang kahon at nakita niya ang isang simpleng keychain na may engraved na shell boutique, serbisyo at puso. Napaluha si Ramon sa simpleng bagay na yon. Hindi dahil sa material na halaga, kung hindi dahil sa pagpapakita ng pagbabago ng puso. Salamat mga anak. Hindi ko ito ginawa para lamang sa butik, kung hindi para sa bawat isa sa inyo. Ani Ramon. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang pangalan ng Shell Boutique, hindi lamang dahil sa mga produkto, kung hindi dahil sa mga kwento ng pagbabagong naganap sa loob nito. At si Ramon na dating ordinaryong tao sa panlabas, ay naging simbolo ng pag-asa, na kahit sino, anuman ang itsura o kalagayan, ay may kakayahang magpabago ng mundo sa pamamagitan ng malasakit at respeto. Isang taon na ang lumipas mula nang muling maayos ang butik at magbago ng takbo ng serbisyo roon. Hindi na ito ang lugar kung saan pinanghihinaan ng loob ang mga ordinaryong tao. Sa halip, isa na itong tahanan ng mabuting pagtanggap, paggalang at tunay na malasakit, anuman ang itsura o estado ng isang customer. Nagkaroon ng isang okasyon ng Shell Boutique, isang simpleng selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Lahat ng empleyado, bago man o luma, ay naroon. Sa harap ng maliit na entablado, si Ramon ay inimbitahan upang magsalita. Tahimik ang lahat habang siya'y naglalakad patungo sa gitna. Suot pa rin ang paborito niyang lumang sapatos, na ngayon naging simbolo ng kanyang pinanggalingan at prinsipyo. Minsan, susubukin tayo hindi ng mga taong may masamang intensyon, panimula ni Ramon. Kung hindi ng mga taong nakakalimot kung paano maging makatao kapag may posisyon na o ginhawa sa buhay. Lumingon siya sa mga dati niyang empleyado na ngayon nakayuko sa respeto, hindi sa kahihiyan. Hindi ko kayo pinuntahan noon para lamang subukan kung marunong kayong magbenta ng damit. Pinuntahan ko kayo para malaman kung marunong pa ba kayong rumespeto sa kapwa, lalo na sa mga taong walang dalang yaman, kung hindi dangal. Tumango si Trina, na ngayon muling tinanggap bilang empleyado, matapos ang matagal na retraining. Sir, hindi ko po makakalimutan ang pagkakamaling yon, at salamat po sa pangalawang pagkakataon. Tumango rin si Joyce. Kayo po ang nagturo sa amin ng tunay na halaga ng serbisyong may puso. Napangiti si Ramon. Hindi lamang produkto ang binibenta natin sa butik na ito, kung hindi karanasan, at ang pinaka-importanting karanasan ay ang pakiramdam na may halaga ang bawat taong pumapasok sa pinto natin. Nagpalakpakan ang lahat. Hindi ito ang granding seremonya, pero puno ito ng diwa at aral. Lumapit ang isang babaeng bata sa kanya, anak ng isang empleyado. Tito Ramon, balang araw po gusto ko rin pong maging katulad nyo. Umupo si Ramon sa tabi ng bata, pinatong ang kamay sa balikat nito at saka ngumiti. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman para maging matagumpay, iha. Kailangan mo lang matutong rumespeto, magpakumbaba, at magbigay ng halaga sa kapwa. Ganun ako nagsimula. At sa araw na iyon, sa isang simpleng tindahan ng magagarang damit, nabuo ang isang mas malalim na pamana, hindi sa ginto o pilak, kung hindi sa puso at prinsipyo. Sa mga mata ng marami, si Ramon Alano ay isang matagumpay na negosyante. May pangalan, may negosyo, at merong yaman. Ngunit sa mga mata ng mga taong minsan niyang tinuruan ng leksyon, siya ay higit pa roon. Isa siyang paalala sa kanila. Paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa damit na suot o sa perang dala, kung hindi sa asal at pakikitungo sa kapwa. Sa Shell Boutique, nakasabit sa isang sulok ng dingding ang litrato ni Ramon. Suot ang simpleng damit. Hawak ang kanyang lumang pitaka
at may katabing ukit na salita. Sa mundong puno ng panghusga, maging isa kang alaala ng pangunawa. Ito ang nakaukit roon. Mula noon, naging bahagi ng training ng bawat bagong empleyado ng Shell. Ang kwento ni Ramon, kung paanong isang lalaking mukhang walang kakayahanang nagpabagsak sa kayabangan at nagturo ng dignidad. Tuwing may customer na tila walang pambili, laging may nagtatanong, Baka sa Sir Ramon ulit yan. at sa tuwing may makitang staff na lumalampas sa inaasahan, merong nagsasabi, Yan ang aral ni Sir Ramon. Ang ganda ng serbisyo kahit walang kamera. Sa katahimikan ng kanyang opisina, si Ramon ay madalas pa ring bumibisita sa mga branch, hindi na bilang pagsubok, kung hindi bilang pagtanaw, upang tiyakin na ang kanyang pangarap ay nananatiling buhay. Hindi na siya kailangang magpanggap, alam na ng lahat kung sino siya. Pero sa puso niya, mananatili siyang isang ordinaryong tao na naglalakad sa butik ng walang inaasahan at umaalis na may naiiwan, isang pagbabago sa buhay ng bawat tao.